Surprise ako sa inyo. Wow! It's so yummy, guys! Tuyo! Kabigay ng kapitbahay. Alam nyo kasi, nangangamoy. Sabi ko, may piniprito ka bang tuyo? Chinat ko yung kapitbahay. Sabi niya, oo. Sabi niya, gusto mo? Kaya ayun, pumunta ako doon. Buti na lang wala mga amo ko, kaya nakakuha ko po. 3 piraso, guys, oh! Yummy! Yay! Tapos may kape. Merienda time! Kamatis. Hinugasan ko na lahat. Galing daw to ng China, guys. Alam nyo ba yung lasa niya? Hindi pala medyo. Matamis siya. Kakaibang kamatis. Tapos wala siyang buto. Tapos ayan. Sa amo ko yan, isang bowl. Kakainin niya daw mamaya. Kaya hinugasan ko na. Tapos, ang lulutuin ko naman ngayon, lunch, ay pipino. Hindi lang kinakain ng fresh ang pipino dito, guys. Niluluto din siya, ginigisa. Yan, lalagyan natin ng karne. Hihiwain ko yan ng pahaba. Tapos, i-marinate natin. Tapos, yun ang ilalagay natin sa pipino. Itong ziplock na to, guys, sa IKEA pa binili, no? Tapos, niyan, itatapon ko na yan. Isang gamitan lang. Ganun sila. Kasi, pag kahit ugasan mo, mantika pa rin. Ayaw na nilang gamitin kasi may amoy na nung karne. Tapos, ito naman yung isda. Piprito. And then, lalagyan natin itong cream corn. Parang na-vlog ko na sa inyo to dati, diba? Masarap siya. Gustong-gusto ng alaga ko. Kailangan lang mo nang iprito yung isda. Tapos yan, igigisa mo dyan. Ay, ilalagay mo lang pala yung cream corn. And then, pakita ko sa inyo ito, guys. Apple to. Isang box. Grabe. Isang box ng apple hanggang ngayon di pa rin ubos. Ayan, tinapon ko na yung box. Pinaglalagay ko na lang sa rep. Galing daw yan ng China. Doon nila binili. Matamis siya. Parang yung mga binili nila ng China. Ito, China din. Ang tatamis. Grabe. So, mag-vlog muna tayo ng kaunti. Doon sa mga, syempre, tumutulong ako na makapag-apply yung iba nating kababayan ng mga ex-abroad, na mga may experience dyan sa Pilipinas dito sa Hong Kong. So, ito naman yung tips ko sa inyo kung nandito na kayo sa Hong Kong na mga baguhan. Alam ko, marami tayong utang na naiwan sa Pilipinas pag nag-a-apply pa lang tayo. Kasi ako ganun. Actually, guys, na-share ko to sa isa kong vlog last video na natapos ko na yung utang ko. And I'm proud of it. Konti na lang pala. Tapos ko na sa Pilipinas yung mga utang ko. Dito kasi sa Hong Kong meron din akong utang. So, 2 bigay na lang tapos na ako. So, ganito yan. Para sa mga baguhan. Kasi, hindi kaya nga tayo nag-apply kasi wala tayong pera, 'di ba? So, yung pag-a-apply magastos kasi yung pamasahe, yung budget, yung allowance natin, yung time, 3 buwan na mag-a-apply ka, na marami ka nga asikasuing requirements. So, malaking pera yung kailangan natin. So, ayun, magkakautang tayo. Pagdating natin dito sa Hong Kong, maraming tukso na lalapit sa atin. Actually, ako, ilang beses ko nang napag-isipan din na lumapit sa ganito. Yung mga pautang sa bangko, mga ganyan, guys. So, ang dami ko nang nakitang mga kakilala ko dito din na mga ginagawa yan. So, hindi ko sila ma-judge kasi desisyon nila yan and pera naman nila yon. And nagbabayad naman sila. Pero kung sa akin lang, guys, ako, ilang beses ko na rin sana na gustong gawin yan pero hindi ko ginawa. Alam nyo kung bakit? Una, kino-compute ko lahat. Sabi ko, pag humiram ako ng ganitong pera, mababayaran ko lahat ng utang ko. Kasi ganun yung isip ko. Sabi ko, gusto ko nang matapos lahat ng utang ko. Na hindi ko iniisip na galing din sa utang yung ibabayad ko. So, ayun, sabi ko, tapos may interest pa, syempre bangko yan, guys. And kino-compute ko siya kung babayaran ko siya ng 1 taon. Sobrang laking pera. Halos 20,000 yung tubo niya sa 1 taon, guys. So, sayang, nangihinayang ako. Sa 1,000, hinayang na ako. Yung pakayang 15,000, 20,000 na tubo. Sobrang nakakahinayang. So, ganito ang gawin nyo. Kung kayo merong naiwang utang sa Pilipinas, dahan-dahan ninyong bayaran. Kahit pa utay-utay. Kung 10 tao ang inutangan mo, ganito yung sweldo dito, bigyan mo ng kahit tigda 2,000 kada sweldo yung 1 tao na yun, no? 1,000. Ilabas mo na yung allowance ng mga bata, yung allowance mo, yung mga bills, yung mga bayaran. Isama mo yung mga utang nila, paunti-unti mong bayaran, and kausapin mo din sila na ganito ka magbabayad. Siguraduhin mo lang na magbibigay ka. Kasi, guys, kung uutang ka sa bangko, matutokso kang umutang. Sa susunod, pag natapos mo yan, uutang ka na naman. And
pwedeng malubog ka na sa utang kasi meron kang babayaran sa bangko, meron ka pang babayaran sa Pilipinas, allowance pa ng mga anak mo. Sobrang hirap ng makabitaw. So, ganun yung experience ko guys na sinishare ko sa inyo. Huwag niyong subukang umutang sa bangko. Kung hindi naman talaga kailangan emergency, something like that. Katulad nung sa kapatid ko. Ito, maganda yung pagkakautang niya. Umutang siya dito sa Hong Kong. Nandito dati yung kapatid ko guys. 4 years. So, 2 kontrata siya, magkaibang amo. Umutang siya ng pangpuhunan sa negosyo. Ngayon, 100,000 yon ipinuhunan sa negosyo. Karinderya. Naging okay yung negosyo. Ngayon, nag-for good na siya sa Pilipinas at tinutuloy-tuloy niya na yung negosyo niya. So, yun, magandang purpose ng pagkakautang niya kasi tumubo. Computing nyo guys kung saan nyo gagamitin yung pera na uutangin nyo. Kung yan ba ay maibabalik nung pagkakagastosan nyo sa Pilipinas o yung iba kasi umuutang pampagawa ng bahay. Hindi ko sila ma-judge kasi pera nila yan. Gusto nilang magkabahay agad or baka talagang wala nang matitirhan or kailangan na talagang ipagawa yung bahay. Hindi natin masabi. Pero kung dahil kagustuhan mo lang na mag-show agad or magyabang sa Pilipinas na ganito nakapagpatayo ka na. Kasi yung bahay guys, tulog dyan yung pera. Pwede mo naman siyang ipagawa pag ipunan mo. Ako, 1 taon na ako dito sa Hong Kong. Yung bahay ko wala pang nagagalaw. Kahit yung gripo namin doon, sira talaga hanggang ngayon. Pati yung kalan ko sira. And ano pa ba? wala pa ako as in nagagalaw. Ang inuna ko sa buong 1 taon na yun, sinabi ko sa inyo, natapos ko yung utang ko and nag-invest ako sa aming pagbababoy. Na medyo hindi naman naging okay, pero naibalik naman na yung puhunan and ititigil na muna namin. So, ngayon, magpo-focus naman ako sa natitira pang 1 taon sa pagpapagawa naman nung kaunti lang dun sa bahay. Kasi kailangan din mag-ipon. Dahil hindi naman natin alam kung magtutuloy-tuloy pa ako ng isa pang kontrata or mag-for good na rin ako kasi yung mga anak ko. Kasi yung pag-uusap namin ni Papa Alden, matapos yung mga bayarin namin na utang and yung motor, tapos mag-ipon ng kaunti and then, ayun. Ayoko kasi nang may utang guys, alam nyo naman. Alam niya ng mga nanonood sa akin. So yun yung tip ko sa inyo guys. Kung kayo ay bago dito sa Hong Kong, wag nyo susubukan ng umutang sa bangko. Hanggat maaari kung pwedeng makiusap kayo na mag-overtime kayo para madagdagan yung kita nyo or yung sweldo nyo para maibayad doon sa mga utang, unti-untiin nyo, pakiusapan nyo ng mabuti yung mga inutangan nyo. Kung pwedeng ganito kada sweldo yung ibigay ko hanggang matapos. Kahit pa yan abutin ng 1 taon mahigit, tignan nyo ako, 1 taon bago ako matapos magbayad ng mga utang. Pero at least, hindi ako nabaon ba sa utang, at least nababawasan. Kasi kung uutang ka sa bangko, hindi mababawasan yung utang mo, magdadagdag pa, may tubo pa. Nag-guess nyo guys? So, wag kayong matutukso. Tsaka yung pagpapagawa ng bahay, pwede nyo yan pag-ipunan. Halimbawa, ngayong taon, nagbayad ka ng utang. Sa susunod na taon mo, or sa susunod na kontrata mo, kung hindi pa rin kaya, paunti-untiin mo. Halimbawa, ito para sa 1 kwarto. Mag-ipon ka para sa 1 kwarto, papagawa. O, 20,000. O, pag naipon mo na yung 20,000, padala mo na sa Pilipinas, paggawa na nila ng 1 kwarto. O, sunod na naman, mag-ipon ka na naman para sa bubong. O, pag naipon mo na naman yun, saka mo ipadala sa Pilipinas. Kasi mahirap guys, pag umutang ka, sinasabi ko sa inyo, ang laki ng interest, nanghihinayang ako dun sa pagod natin dito sa Hong Kong, o kahit nasaan ka man. Ay, yan kasi yung tukso dito guys, sobra. Kahit bagong-bago ka pa lang dito, pahihiramin ka ng bangko, ng pera, hanggang 150,000. Pwede kang mapahiram, sinasabi ko sa inyo. Pero wag kang matutukso dyan. Lalo na kung hindi naman para sa negosyo o babalik yung pera na inutang mo. Kasi, alimbawa, umutang ka ng 100,000. Ang tubo nun, 15,000. Yung bang pinagamitan mo ng 100,000 tutubo ng 15,000? O mas higit pa dapat? Para kahit papaano, okay lang na umutang ka. Kasi, yung pinaggamitan mong negosyo, bumalik naman yung inutang mo at nakapagbayad ka pa ng interest galing doon sa negosyo na pinaipundar mo. Katulad yung sinasabi ko sa inyo sa kapatid ko, okay lang na nangutang siya kasi nagkaroon siya ng negosyo. So, ayun yung sinasabi ko, wag kayong matutukso na, ay, kailangan ko makapagpagawa agad ng bahay. Ay, kailangan mag-show ganito ganyan, bili ng ganito ganyan. Nako, sinasabi ko sa inyo, walang mangyayari sa inyo dito sa abroad kapag ginawa nyo yung inutang nyo lang pangpagawa ng bahay, inutang nyo lang pambili ng sasakyan, inutang nyo lang pambili ng rep, ng TV,
Diyos ko. Kaya ako timping-timpi ako sa sarili ko. Kaya sinishare ko yan sa inyo. Kasi ako, napagdaanan ko. Talagang nagtimpi ako. Hindi ako uutang. Kahit gustong-gusto ko nang matapos lahat ng utang ko, guys. Pasalamat na lang ako doon sa mga inutangan ko dahil mababait sila na dahan-dahanin ko magbayad. Sobrang thankful ako. Hindi ko nababanggitin yung mga pangalan nyo. Sobrang thankful ako sa inyo kasi pinagkatiwalaan nyo ako na ganito, magbayad ng paunti-unti. Ayan, tapos, ayun nga, diba sabi ko sa inyo, 3 yung anak ko, yung mga allowance pa nila, pambayad namin sa motor, meron pa akong card, investment, yung pag-iipon namin, paunti-unti naguhulog ako guys, dun sa aming card bank na sinasabi ko sa inyo. Marami yan sa Pilipinas, pero yung iba hindi alam yan. So, ayan, may insurance ka na rin kasi dyan sa card bank. Saka ko yan iba-vlog, bubukod ko na lang, para may idea kayo dyan. Tapos, ano pa bang i-share ko? Ayun lang siguro muna. Basta wag kayong uutang kung bago kayo dito sa Hong Kong. Wag na wag kung hindi importante yung paggagamitan nyo, okay? Sayang ng interest ng tubo. Yun lang. Thank you. Sana may napulot kayo dito at share nyo na rin. Salamat. Don't forget to like. Bye.